So ayun guys, so syempre unang-una ibabiyahe na lang natin itong ating lapo kasi wala tayong budget, and then especially kailangan na natin itong ibiyahe kasi malihigit kalahating kilo ng isa nito. Syempre ang good size po na aming binabiyahe na lapo is 3/4 hanggang kalahating kilo lang po, no? Pero pwede na rin po doon sa 1 kilo. Ang pagkakaiba lang po nito is syempre inaalagaan po namin ito ng 1 taon. So sa 1 taon na paghihintay namin, sa wakas makakabiyahe din. Kung napapansin ninyo ay medyo binabawan na namin yung lambat nito. Kasi para magkaroon sila ng na para bumait yung isda kung sakaling ipapaking namin. Sa mga susunod na video na ito or pagkatapos ito, maya maya makikita ninyo na habang kami nagpapaking talagang ino-oxygen na namin yan. Nilalagyan ng yelo, talagang kalmado ang isda para kung sakaling dumating na dun sa mismong buyer naming mga Chinese ay garantisado at malinis at mababait ang isda na pwede nilang kainin na maayos. Kasi siyempre ito po ay black grouper, isa po ito sa mga maraming mga benefits kapag kakainin. Maraming nawawalang mga sakit, kaya ito ay isa sa mga paborito ng mga ating mga Chinese, at sa ibang mga Pilipino na may kayang bumili siyempre sa restaurant. So yan guys, kung nakikita ninyo, at bali 3 pitak yan. So yan 3 pitak na yan guys ay ibabiyahe na natin para magkaroon naman tayo ng budget kasi wala nang budget si Daddy James. So yan, good luck. Panoorin nyo yung mga susunod na video nito, lalo sa pagpapaking. Ayan, kung nakikita ninyo may mga oxygen, styrofoam. Ayan, may mga tao na rin tayong kinuha para sa mga magdidiskarga. Ayan, naka-ready na rin yung styrofoam, tsaka yung ating magpapaking, yung magpapaking ng isda, So bali nagpapaking na tayo. Kung nakikita ninyo talagang bali triple na plastic to guys. So 3 plastic, 2 sa loob na ipapaking tapos isa pang labas para lagayan sa yelo. Actually nilalagyan din namin ng yelo. Mayroon din kayong makikita dito na timbangan kasi tinitingnan namin talaga na magkaroon ng timbangan para at least kahit paano hindi kayo may ma-undersize kasi baka mamaya may mas mababang kilo. Kaya nilalagyan namin talaga, kinikilo namin ng timbangan. Siguro kapag halimbawa ang tutok na kalahating kilo hindi namin sinasama kasi pag binahe mo yun pagdating doon sigurado is magiging 4.7 na lang yun. Kaya yan, kung papansin nyo nakikita ninyo, meron din kaming tinatawag na oxygen na meron din tagalista, So kompleto ito para sa lahat po ng mga gusto mag-business ng ganito guys. Napakasimple lang, medyo matagal nga lang guys yung pera. Kapag swerte kayo, kung walang namamatay sa mga similya nyo, goods na goods yun kung pagkalimbawang swerte kayo. Pero kung halimbawa naman malas-malas, wala tayong magagawa doon. Basta ang mahalaga, tuloy-tuloy lang ang tinatawag nating pagtsatsaga. Yun ang masasabi ko, para lahat ng inyong mga tsaga ay may nilaga, ika nga. Ayan, kung napapansin nyo, nilalagay namin sa kiluhan, kinikilo yan, tapos tinitingnan, tapos binubukod namin kapag halimbawa maliit nandun yung nakikita nyo yung isang styrofoam doon. Ayan, binubukod namin yan. And then yan, ang haba ng isda na to, kaya lang medyo payat. Kasi medyo natabag to ng 5 days na hindi kumain kasi nga nagkaroon ng crisis pagdating doon sa fish meal na to, So kaya po parang payat yung isda namin, pero malalaki yan guys, nasa 3/4 and 6 grams po yan. So yan lang, sana tuloy-tuloy lang po sa panood, at shoutout nga pala sa mga TFT na nanonood at sa iba't ibang sulok dito sa ating mundo, especially sa mga gusto pa pong magpa-shoutout natin. Department 1, shoutout sa inyo. Department 2, Department 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. After nitong pagbibiyahe natin ng Lapu is siyempre magbabalik na naman tayo mag-Bigo Live kasi kailangan na rin natin sa Bigo kasi napaka-busy ni Daddy James. Marami tayong dumarating na problema, pero wag susuko kasi ang bawat pagsubok na yan ay bigay sa atin ng Panginoon Diyos para ating labanan. So yun lang guys, maraming salamat sa inyong panonood. Tuloy-tuloy nyo lang yung panonood niyan para mas matapos ninyo hanggang sa dulo. Yun lang po at maraming salamat.